Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapin dito sa crypto community ngayon. At ito po ang nangyayaring paggalaw sa presyo ni Pi Network. Sa loob po ng isang linggo, si Pi ay bumaba ng halos 6% at kasalukuyang nakikipaglaban sa isang napakahalagang support level. Pero teka, may mga sinyalis din na baka bumawi siya. Kaya ang tanong ay babagsak pa ba si Pi or babangon muli? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kalagayan ni Pi Network gamit ang mga technical indicators tulad po ng DMI, CMF at saka EMA. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa DMI or Directional Movement Index. Yan, ito po. Yung nakikita natin sa chart na ito ay ang DMI ni Pi Network. Yan, isa po itong technical tool na ginagamit para malaman kung may lakas ang isang trend at kung ito ba ay bullish or bearish. Kaya ayon po sa pinakahuling data, ang ADX or Average Directional Index ni Pi ay bumaba po mula 44.59 papuntang 34. Ibig sabihin po niyan ay humihina na ang dating malakas na trend. Pero dahil nasa taas pa rin ito ng 30, may momentum pa rin si Pi pero tila nawawala na ito ng dahan-dahan. Ang kanyang positive DI naman or Positive Directional Indicator ay tumaas na ngayon ng 20.89. Galing po ito sa 2 days na nakalipas. Ayan. Samantalang ang negative DI niya naman ay bumagsak po mula 70.57 papuntang 32.68. Ang ibig sabihin nito ay unti-unti nang lumalakas ang bullish side, habang ang mga bears o nagbibenta ay mukhang nagrireklamong pagod na sila. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, kung tataas pa ang positive DI habang bumababa ang negative DI, posibleng pumasok po si Pi sa isang recovery phase. Pwede rin naman siyang pumasok sa isang neutral na galaw kung saan walang malinaw na direksyon. Ngayon ay dito naman po tayo sa CMF. Yan, meron pa kayang buying pressure base sa ating CMF dito? Ayan, ang sunod nating indicator ay ayan po ang Chaiken Money Flow or CMF indicator na sumusukat naman po ito sa kung gaano kalakas ang pagpasok o paglabas ng pera sa isang asset. Sa ngayon, ang CMF po ni Pi ay nasa 0.07. Bumaba po ito mula sa 0.19 dalawang araw ang nakalipas. Pero mataas pa rin ito kumpara sa negative 0.05 noong nakaraang 3 araw. Ang ibig sabihin po ng positive CMF ay may buying pressure pa rin. May mga trader o investor na patuloy na bumibili kay Pi. Pero hindi ito sobrang lakas dahil wala pa ito sa 0.10 na kadalasang itinuturing na malakas na sinyales ng accumulation. Ibig sabihin nito ay mas kaunting interest pa rin ang market. May mas kaunting interest pa rin ang market kay Pi. Hindi po siya totally dead. Pero kung bababa pa ito sa 0, baka magsimula ng mawalan ng gana ang mga buyer at bumalik ang selling pressure. Yan, ngayon is ang sunod po na tanong natin dito is may consolidation phase ba ngayon si Pi Network? Ayan. Ayon po sa Exponential Moving Averages or EMA, mukhang si Pi ay nasa tinatawag na consolidation phase. Ibig sabihin ay parang naghihintay lang siya kung saan siya papunta. Yan, kung saan po siya papunta, kung tataas ba siya or tuluyang babagsak. Ang presyo po ni Pi ay nakasabit lang sa ibabaw ng isang napakahalagang support level sa presyong 0.601. Kung mababasag ito ay posibleng bumaba pa siya sa presyong 0.542. At kung lumala pa ang pagbebenta, baka bumagsak pa hanggang 0.40. Pero kung makakabawi siya at makalusot sa mga resistance levels na 0.647 at saka 0.658, posible itong mag-activate ng bagong uptrend. At ang susunod na
target naman po sa itaas ay nasa presyong 0.796. Kaya nasa make or break moment talaga ngayon itong si Pi Network. Ngayon is breakout or breakdown. Anong direksyon kaya ang tatahakin ni Pi Network? Yan. Sa ngayon, nakasandal pa rin sa pader itong si Pi Network. Wala pang malinaw na may hawak ng manibela. Hindi pa natin masasabi kung bull ba or bear ang mangunguna. Ang lahat ay nakadepende po kung kakapit si Pi sa kanyang support or mababasag ito. May mga sinyalis po ng recovery tulad ng tumataas na positive DI at ang CMF naman ay nasa positive pa rin. Pero may mga babala na rin gaya po ng pagbaba ng ADX. Ayan, gaya po ng pagbaba ng ADX at patuloy na pagpanghihina ng buying momentum. Kung bibili ka ngayon si Pi kung bibili ngayon si Pi ng maraming suporta mula sa mga traders, posibleng makabawi po siya. Pero kung mawalan po ng gana ang mga buyers, tuluyan na po siyang bumagsak. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin dito sa Pilipinas, lalo na sa mga Pinoy na umaasa dito kay Pi Network bilang isa sa mga future use crypto, napakahalaga po ng phase na ito. Kung meron ka pong hawak na Pi mula sa mobile mining days mo, kailangan mong pag-isipang mabuti kung itutuloy mong i-hold or i-trade ito. Kung iniisip mong pumasok pa lamang, tandaan mo na medyo risky ang current position ni Pi. Wala pa po kasing malinaw na direksyon, kaya mas mainam na maghintay po ng breakout or breakdown bago pumasok. Ang isa pang epekto nito ay ang emosyonal na bahagi. Marami po sa atin ang naghihintay ng ilang taon para lang makitang malista itong si Pi. Kaya kapag nakakita po tayo ng decline, parang nakakadismaya. Pero kung naiintindihan natin ang market structure, mas maiintindihan natin kung bakit ito nangyayari at kung paano tayo makaka-react ng tama. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay isa po itong testing moment para kay Pi Network. Hindi ito nangangahulugan ng katapusan, pero hindi rin ito dapat baliwalain. Ang consolidation na ito ay maaring senyales na naghahanda si Pi para sa isang mas malawak na galaw. Kaya importante na bantayan natin ang market at wag po tayong basta magpadala sa emosyon. Kung ikaw po ay isang long-term believer ni Pi, marahil ay okay lang na i-hold mo siya. Pero kung ikaw ay isang short-term trader, mas mainam na maghintay po ng malinaw na breakout or breakdown bago ka pumasok. Kaya, ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.